Pagbubukas ng tabing ay mabungad ang isang bahay ng pagamutan ng pambansang bilangguan sa Muntinlupa. May 6 na teheras ang makakita rito. Ang dalawang nasa magkabilang gilid ay bakante. Sa dalawang nasa gawing kanan ay magkaagapay si Tony na 19 na taon at si Bok na 29. Sa gawing kaliwa naman ay naroroon si Mang Hernan na 45 at si Doming na 30. May munting durungawang nahahadlangan ng mga rehas na bakal na makakita sa gawing likod kalagitnaan. Hubad ang matutulog na si Tony. May bakas ng dugo ang mga bendang nasa kanyang tiyan at kaliwang bisig. May black eye rin siya. Si Bok na bilanggong labas-masok sa bilibid ay nakakulubong may trangkaso siya. Si Mang Hernan na may 4 na araw nang naoperahan sa Almoranas ay gising at waring nag-iisip. Naka-plaster cast naman ang isang paa ni Doming. Paminsan-minsay maririnig ng malakas na paghilik ni Bok. Paningmayak, malakas maghilig si Bok. Pasensya ka na, Doming. Kailan pa kayo lalabas dito yan, Mang Hernan? Praga, malas hang, babaeng ba? Sino yan? Ewan! Ating gabi kagabi na ipasok yan dito. Kawawa naman, dugo-duguan siya. Oksa siguro yan, o kaya sige-sige. Nagbakbaka naman siguro. Mukhang bata pa. At may itsura. Kung sabihin mo, Di pa rin parang combo. Silence! Magkapatulog man kayo, yawa. sumok naman, konting lamig, bigat. Isilang tsakaran. Nagapuyat ako kagabi. Galaking sugat niya. Kilala mo siya, Bok? Lehit, hindi bigyo, bigis. Ba, wag. Ayan, isip na. Magandang umaga sa inyo. Ganyan din sa'yo. Ano lang, Tony mo pangalan ko, Tekayo. Kayo si Ginoong Hernan Alba, di ba? ako nga. Nabasa ko yung mga akda. Kala ko sa inyo. Salamat, Tony. Ako din, Lehit. Mo kilala? D1 and only Bok, alias Thompson Jr. Big boss ng Patsy Gang. Maray Padrino Yema. Kayo, Dami yung palayo ko. Walang hilas. Okso. Sige. Pangalan. Very good. Ginsama ka sa aming Patsy Gang, ha? salamat, Bok. Pero sawa na ako sa mga gang, sa mga barkada. Dahil sa barkada ay, eto, magdadalawang taon na ako dito sa Big House. Mukhang makulay ang pwede bang tuning kahit Pacquiao ay ibida mo sa amin ang iyong buhay? Hold it, Tony Boy. Pag nag-alas-las ang imong dyan. Bear at terrible yung black eye mo, yawa. Ako kaya mo ba, Tony? Umuga si na Silver Boy kagabi nang hindi ako sumamay sinuntok ako. Mabuti ka dyan. Nailagan ako saksak dito. Kundi, nasirang tuloy na ako ngayon. Pero kung di nailagay yung yun, di bigas. Nagpatay-patayan ako kaya, aruy! Sa narinig kong usapan ng Narch at Tanong kagabi ay 3 ang napatay. Tila 5 sila ng patawirin. Ang iba'y nahuli. Kalayaan, sa ngalay mo ay kay lumaming gumahamak sa kamatayan. Mabuti tumanggi ka, Tony. Kundi kung masakit yan, ay saka na. Huwag kayo mag-alala, kaya ako ito. Wala nang madala ko ito nag-iba na ng takbo. Naisip ko mo lang ibubungang mabuti ang kasamaan. Malaking utang ng loob ko kay Padre Avena. Saan magbabago? Totoo nga naman, walang utang na hindi mo babayaran. May parusa sa bawat kasalanan.
May sinasabi ka, Tony? No! Dais! Tony, kung sila malaki, nagnakaw milyon-milyon. Ba, sige lang. Adre, basta milagay, basta may padrino. Pero yun ka ba, Bok? Reliyon? Wala, kwenta. Yan. Dami-dami nagsisimba. Pero ginluloko sa kapwa. Daming gadasal. Pero ginakaw. Ginismagel, yawa. Mabuti pa iway na tayo mag-usap tungkol sa relihiyon. May katuwiran si Doming. Ang paksang relihiyon ay masyadong kontrobersyal. Patris ng iba't ibang ismo, kaya di na dapat pagtalunan. Pero Mang Hernan, ba't tayo matatakot magtalo? Kung walang pagtatalo, walang pagkakaunawaan. Kung walang pagkakaunawaan, walang pagkakaisa. Ang mga tao di nagkakaisa, piling nag-aaway. Tama yan. Ngunit ang pagtataloy, dapat lamang sa taong malaki ang puso, hindi sa maliit ang pinagkukunan. Pero, minahanga mo ako, Tony. Nag-aaral ka ba ng batas? Ba, may kakaibang tilamsik ang iyong diwa. Elementarya lang po ang natapos ko. Kasi nga naman, hasa mo, abogado ka kung magsalita. Pero, mga pre, yung istorya ni Tony. Iimbitahin kita doon, Bok. Isang araw sa klase namin ni Madre Avena. Marami kami matutulog doon. Napakikinabangan, Chuck. No can do. Good night love pa. All the time. Bueno, ako'y buhay sa isang karaniwang pamilya sa Tondo. Empleyado si tatay, bapo siya. Pero malakas uminom ng tuba at mahilig sa karera. Napakabait naman ng nanay ko. Kahit kulang iniintrigang sahod ni tatay, edi siya nagagalit. Pares na iba. Isang araw na nadiscribe ni nanay na ang lihim ng tatay ko. Meron siyang erida. Malaya, natural, nag-away sila. Umalis si tatay, iniwan kami. Awa naman ng Diyos natapos ko rin ang elementarya. Valedictorian ako. Valedictorian. Siga ka. Yeba. Namatay ang solo kong kapatid na babae. Maluba si nanay. Na-hospital siya. Naghahanap buhay naman ako. Pero kulang din kasi mahal ang lahat. Nakakahiya pero dahil sa barkada ay natuto akong mandukot, mangago at magsugal. Naglabas-pasok ko sa welfare bill. Nilipat dito nakatapos. Isang taon lang ang natitira sa sentenya ko. Ang tatay ko ang may sala na lahat. Mabuti naman, idinistino ako ni director sa Tingin Library. Nakapagbasa ako noon. May hindi ako magbasa lang. Ang pagbabasa ay nakapagpayaman ng isip. Sabi nga ni Bacon, ay nakakalikha ng pangtunay na laki sa pagbabasa. Kaya hindi na ako magsulat. Teka, Kuya Tony, ano nangyari sa tatay mo? Mula nga nung umalis siya, hindi na namin nakita. O nabalitaan kaya, kinumulan ko siya ng labis. Huwag naman, hindi tama yan. Ang ama ay ama kailanman. Kung magkita kayo, anong gagawin mo? Ayoko na siya makita pa. Naisip ko reloso ka. Ba't nga? Di ba maliwanag? Si tatay ang nagwasak ng aming tahanan. Siya ang dahilan ng pagka-hospital ni nanay, ng pagkamatay ng aking kapatid, ng aking pagkaganito. Kung sa bagay ay madaling sabihin, lumimot at magpatawad. Subalit may kahirapan din kami sa gawa. Gayon may, walang hindi na pag-aaralan kung talagang ibig. Ako, hindi nyo na itatanong ay nagawa ko rin patawarin ang mga nagangag ng aking pagbagsak. Malaki ang puso niyo, Mang Hernan. Malawak ang saklaw ng inyong puso, Mang Hernan. Malawak ang saklaw ng inyong tingin. Pambihira kayo. Tama, iho. Ngunit alam mo ba ang pinakamabigat kong kasawain na sabihan ay di pagkakaroon ng anak? Yudo kayo. Hindi. Buhay ang aking asawa. Mabait siya. Maunawain. Mapagmahal. Mapagkakatiwalaan. Pero ang mag-asawang walang anak. Hindi ganap ang kanilang kaligayahan. Ilang taon na kayo, Mang Hernan? 45 na. Chicken feed. Ang aking lolo, 60 na. Gaanak pa. Gano'n ako walang katagal dito. Tabi. Kakaisang taon na ako din. May isa pa. Alam nyo'y question de principio ang pinasok ko dito. Binabayaran ko lang yung multa. Pag sabi nga ni Bok ay chicken feed lang.
ay ligtas na ako sa pagkakabilanggo. Eh, ba't naman kayo napuntahan? Kakaiba ang aking pagiging makapagpapakabayan. Isang araw ay sinunog ng isang kapisanang pinangunahan ko ng maraming aklat na immoral, mga aklat, kasaysayang mali-mali ang mga ulat, mga nobela, comics at magazine, at iba pa, nanakaw lang sa iba ang nilalaman. Nahabla kami at namuntahan ng hukuman dahil nga sa prinsipyo ay inibig ko ang pagkabilog ko. Malaya naman akong nakapagsusulat dito kung sa bagay. Maaari mo bang paturo sa inyo ng pagsulat? Kaya dami kong ibig sulatin eh. Tulad ng isang veteranong mag-aalahas, agad akong nakikilala ang batong may mataas na uri. Ituturing kitang parang tunay na anak, ipapamahal ka rin sa aking mabait na may bahay. Meron din kami ilang ari-arian, pag-aaralin ka namin. Kaya buti nyo! May pangako rin sa akin si Madre Avena. Pag-aalala din daw ako. Pero nakakaya natin pumasok sa klase, baka tawanan. Ang kurunungan, iho, ay walang kinikilang edad. Ang totoo, walang katapusan itong pag-aaral ng buhay ng tao. Ganyan din ho ang sabi ni Madre Avena ng Hernan. Ang dunong ay yaman, ikaw, hagdan, kapangyarihan. Walang marunong na nagkakaanak ng alipin. Wala rin kwenta ako masyadong marunong. Paris ni Rizal, Pinaril. Iba ang kanyang panahon, iyo. Salamat tayo dahil sa kanyang pambihirang katalinuhan ay nabago ang takbo ng ating kasaysayan. Kailangan natin ang marunong lead na leader, Tony. Yung taong matalino na yung makabayan pa, hindi gahamat sa salapit karangalan. Hindi mapagsamantala yung walang colonial mentality. Colonial mentality? Ano yun? Diwang alipin, Bok, pamangmanginoon sa mga dayuhan. Walang sariling paninindigan, Bantay. Dito sa pangbuhang. May isip siguro magatakas tayo, yawa. Paano nga ni? May trangkaso, lupo, almoranas, galas-gas ang tiyan. May iba ako mga Hernan. Ba't kayo na hospital? Hindi naman. Ang tanong, nagagawa bang makata? Sinisilang sila, Dumi. Maalala ko nga pala, di ba't ikaw, Tony, ang tumula ng dumalaw itong minsan ang presidente? Ako nga ho. Nabinigas kong tula, Pilipinas. Kay gandang tula. Alam mo kayo gumawa niyon. ibig kong malaman mo, na ang tulang iyo ay kasama sa lalabas kong aklat ng mga pinintula. Kabilang na roon ang mga sinulat ko rito. Anong pamagat? Sinag sa Karimlan. Sinag sa Karimlan? Wow! Ganda pamagat. Bagay na bagay sa ating dito. Kailangan nga ng mga nasa diliman sinag. Ang liwanag. Walang tao, hindi nagganang nalalambungan ng dilim. Lubhang makapangyarihan ng Karimlan. Subalit, naitataboy ang dilim. Saan yung mabasa ko yun? Bibigyan kita ng sipi at marami pang iba. Ber, Tommy. G, istorya mo naman ko rin. Ako ay ahente ng siguro. Malakas ang aking komisyon. Isang araw, buhat sa isang probinsya ay muwi ako dahil sa bagyo. Magugulat pero matutuwa yung asawa ko. Sabi ko, sa kusina na ako nagdaan. Pero anong nakita ko? Sus! Ang asawa ko at matalik na kaibigan ay uli-uli ko sila. Nang dilim ng tingnan ako. Binaril kong traidor nang tumalon sa bintana. Napatay ko siya. At nabilago kayo dahil doon. Bakit ganun? Ewan ko nga pa. Nakikiramay kami sa iyo, Dumi. Alam mo, Tony, ang bilangguan ay hindi lamang para sa mga nagkakasala. Ito rin ay para sa mga sinamang palad, sa mga kawawa, sa mga malakas na padrino, sabi nga nito. Ber, ang imong waswas, sexy. Para sa hockey,
Siya ang pinakamaganda sa aming bayan. Kinuha siyang mag-artista. Marami kong naging karibal sa kanya. Dapat ang puso mo, di na mo, naunang gumag na ang paglililoy nasa kagandahan. Sino nga Mang Erman ang nagsabi niyan? Si Balagtas, iho, ang sisne ng Panginay. Ang sama ng loob ko'y yung pinakamatalik